Good morning po sa ating lahat, isang maulang umaga sa ating lahat. Sama-sama po tayong mag-aral ng salita ng Panginoon. Kung gusto niyo po palang makinig everyday ng ganitong daily devotion, pwede niyo pong i-follow yung page ng ANFGM Santo Tomas para po everyday meron tayo, kumbaga nafe-feed yung ating spiritual, para po everyday, yun nga po, makakapakinig tayo ng salita ng Panginoon. So, ayun po. Ang aking pong ibabahagi ay nagmula sa Kawikaan, chapter 11, verse 24 to 25. Ito po ay napakagandang mensahe na akmang-akma ngayong Kapaskuhan. So, ayun po, from Kawikaan 11, chapter 24. Ang sabi po dito, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom sa nakamay. Verse 25, ang taong matulungin sa sagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Yun po, salamat po sa salita ng Panginoon. Tayo po muna isaglit na manalangin. O dakilang Diyos, Lord, salamat sa panibagong araw, panibagong lakas na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Pray, O Lord, na samahan mo kami, Panginoon, na magbulay-bulay ng iyong mga salita, Panginoon. Tago mo ako, Lord, sa iyong likuran upang ko ang mataas, Panginoon. Salamat, Lord. Sa iyo po naman tinitiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun nga po, talagang makikita doon na kapag tayo ay yung sabi nga po, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Pansin nyo po, walang giver na naghihirap. Kumbaga, nakakaranas man siya ng parang medyo parang alanganin na. Pero andun yung laging pag-provide ng Panginoon. Kasi nga, yung taong ito is giver. Kumbaga, tawag dito, mapagbigay. Hindi siya nagkukulang. Hindi siya pinagkukulang ng Panginoon kasi alam ng Panginoon yung puso mo, yung desire ng puso mo, kung paano ka magbigay sa iba, kung paano ka mag-share ng blessing na natatanggap mo. Kaya yun nga, ang taong mapagbigay ay lalong yung mayaman. Kumbaga, yung blessing talaga na binibigay sa ng Panginoon dahil nga ikaw ay hindi madamot, marunong kang mag-share ng binibigay ng Panginoon. So, alam ng Panginoon na talagang yung puso mo, yung desire ng puso mo na marunong kang magbigay, marunong kang mag-share ng blessing. Tapos, at ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Yun nga, pansinin din natin na kapag ang isang tao ay medyo, kumbaga di naman nasabihin nating madamot, siguro dahil lang siguro sa yung thinking niya na baka siya yung mawalan, parang ganun. Pansin natin na kapag ang isang tao ay medyo tikom ang kamay, parang yung tawag dito, parang yung blessing ay parang hindi ganun paano ba sabihin? Kumbaga hindi ganun overflowing ba tawag dito? Kumbaga hindi binubuhos ng agad-agad kumpara doon sa mga taong giver na talagang kumbaga itong giver na to ay yun na lang para sa kanya na pero yung puso niya, dahil ang puso niya ay malambot, kahit alam niyang para sa kanya na lang yun, ibibigay pa niya. Kumbaga madaling maawain ng ang mga giver. Kumbaga sa ay madaling mabudol, parang ganun. Kasi konting lang, paawa effect lang ng isang tao, parang ganun. Talagang bumibigay agad siya, nagbibigay agad siya, parang ang bilis niyang makapagbigay. Tapos, ayun nga, pero syempre, yung mga giver kasi, hindi nila iniisip yung yung kumbaga, parang, ay ito, ganito to, kaya parang, ayokong bigyan, parang gano'n. Hindi, ang puso kasi ng mga giver, ito naman ay ibabalik sa akin ni Lord. Ito naman ay, blessing din galing sa akin. Kumbaga, i-share ko din para, yun nga. Tapos, ang taong matulungin sa sagana ang pamumuhay. Tunay ito kasi kapag ikaw ay, matulungin, talagang hindi nauubos yung blessing na binibigay sa iyo ng Panginoon. Kasi, ayun nga, hindi lang yung sarili mo yung tinutulungan, kundi yung iba. Kaya mas binebless ka ng Panginoon kasi nga, napaka matulungin mo, napaka-giver mo. So, talagang yung blessing, hindi napuputol. Talagang, sunod-sunod. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Talagang, ayun nga, kapag kasi ikaw ay isang matulungin, kapag kailangan mo ng tulong, talagang hindi ka hihindian. Kasi nga,
lalo na kapag marami ka na talaga natulungan. So, pero bilang isang matulungin, halimbawa tumulong tayo, wag nating asahan na tutulungan din tayo ng ating tinulungan. Kasi hindi naman lahat ng tinulungan natin ay tutulong sa atin. Pero syempre, kapag ikaw ay isang matulungin, isang giver, or basta yung alam mo na talagang nangangailangan, talagang kapag ikaw yung nangailangan, talagang ang bilis mahihiya, kumbaga yung ibang taong tinulungan mo, mahihiya sa'yo na, eto napaka matulungin nito, napaka giver nito, parang pag hindi ko tutulungan, parang konsensya ko, parang ganun ba? So, ugaliin natin yung pagiging isang giver, pagiging isang matulungin. Kasi, yun naman ay, wag nating isipin na baka tayo ay magkulang, baka tayo ay, kumbaga hindi tayo tulungan itong taong ito. So, ang isipin natin is, kaya tayo binebless ng Panginoon kasi nga, yung puso natin, yung puso natin na maging giver, maging matulungin. Kaya, ayun. So, ugaliin natin itong sinasabi sa Kawikaan chapter 11 verse 24 to 25 na maging tayo ay matulungin and maging giver or mapagbigay. Kasi mas masarap yung tayo yung tumutulong at nagbibigay kaysa yung tayo yung tinutulungan at binibigyan. So, ayun po. Sana po sa maikling mensahe ay may natutunan tayo. Tayo po muna ay saglit na manalangin. O dakilang Diyos, Lord, salamat Panginoon sa oras na ito, Panginoon, na muli binigyan nyo kami ng pagkakataon na mag-aral ng iyong mga salita, Lord. Salamat sa iyong maikling mensahe, Panginoon, na pinaunawa mo sa amin, Panginoon, na makikinig, Panginoon, na maging kami isang giver, maging isang matulungin, Panginoon. Pray, O Lord, na patuloy mo kaming i-bless, Panginoon, upang ang lahat ng makikinig nito, Panginoon, at ang lahat ng manonood nito, Panginoon, ay maging pagpapala din sa iba, Panginoon. Kaya Lord, we pray, O Lord, na i-bless mo ang lahat ng manonood nito, makikinig, Panginoon. Patuloy na pagpalain niyo po sila at i-bless ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, Panginoon. Patuloy nga po, Lord, na ingatan mo ang bawat isa, Panginoon. Patuloy na ingatan nyo sila kung saan mo sila pupunta, Panginoon. Kung ano man yung mga desire ng kanilang puso, Panginoon. Kayo lang po, Lord, ang nakakaalam ka, Lord. Tinitiwala namin to sa iyo, Panginoon. Kung ano man yung kanilang mga kahilingan, Panginoon. Healing man ito, financial, Panginoon, spiritual, Panginoon. Lord, kayo lang nakakaalam nito. Kaya, Lord, kayo po ang tumugon nito, Panginoon. Kayo lamang, Lord, ang dapat naming pasalamatan, Panginoon. Salamat, Lord. At we pray, Lord, na maghari ka sa bawat isa, Panginoon. At we pray, O Lord, ang lahat ng nanonood nito na may sakit, Panginoon. We declare healing, Panginoon. Ang kinin namin yung kagalingan ng mga taong manonood nito, Panginoon. At sa darating na holiday season, Panginoon, we pray, O Lord, na maging masaya ang bawat isa, Panginoon. Maging papapala ang bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong biyaya, sa iyong dakilang kaparaanan, Panginoon. Lord, sa iyo namin tinitiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Lamang po, God bless po sa ating lahat. Bye-bye po.